Kung gusto mong maging mayaman, dapat alam mo ang mga tama at maling pamamaraan. Huwag na huwag kang magbalik ng sinaing sa kaldero. Bawal na bawal din iipit ang sandok sa kaldero dahil ito po ay nagdadagdag ng maraming problema. Huwag na huwag mong ipatong ang pinggan ng pinagkainan dahil ito po ay may posibilidad na kayo po ay merong third party na magaganap. Bawal na magkahilera ang hugasan at ang lutuan dahil pinapatay po ng tubig ang apoy. Mas malakas po ito sa expenses. Pinakamagandang pulutin ang mga nahulog sa iyong bibig na bigas or pagkain or gumamit po ng basahan. Huwag na huwag po ang walis na ipangwalis po sa hapagkainan. Bawal po yun. Ang iyong kusina, lalong-lalo na sa bawal na bawal po ang mga baso at pinggan na merong nakataob. Dahil taob na taob din po ang inyong budget, lalong-lalo na sa mga pagkain. Ang ating washroom ay napaka-importante. Dapat po ang ating bawal ay lagi po itong nakasara ang kanyang takip. Bawal na bawal po itong i-open. Sa tuwing magpa-plus po kayo, dapat po ito po ay nakasara. Sa tuwing tapos na kayo ng paggamit, ito po ay isara ang inyong mga pintuan ng inyong mga washroom. Ang mga lantang bulaklak at halaman ay itapon na. Itapon ang mga basura sa gabi. Ang mga aloe vera ay dapat po sa CR at huwag po sa harapan ng ating bahay. Ang mga salamin ay napaka-importanteng malinis ito at hindi madumi dahil ito po ay nagrepresenta na dubli-dubli po ang kanyang nakikita. Kung ito po ay marumi, dapat po lagi po itong linisan. Huwag na huwag kayo maglagay ng salamin na nakaharap po ito sa inyong mendor. Huwag din ilagay na nakaharap ang salamin sa kama. Bawal na bawal ang salamin nakaharap po sa pintuan ng inyong CR. Dapat din po ang inyong mga salamin po ay bawal po yan nakaharap ang maraming sapatos at mga tsinelas. Kung malinis ang inyong mga salamin, nagre-representa to ng mga napakagandang biyaya, lalong-lalo na sa pera at kasaganahan sa buhay. Huwag na huwag maging burara. Huwag ilagay kung saan-saan ang mga hinubarang damit. Always po declutter your area. Bawal po sa pungsoy ang mga plastik na halaman. Maganda po mag-display ng mga buhay at mga masiswerteng halaman na merong pangumay na nakatusok dito. Pinaka-importante itago ang mga walis, dustpan at rug sa west area o kanluran. Bawal ang sapatos at tsinelas po malapit sa main door. Declutter your area, especially sa mga walis. Itago po ito at hindi nakahilera kung saan-saan. Nakakaapekto po ito sa pagdaloy ng iyong pera. Especially wag na wag po gawing basahan ng iyong damit. Dahil parang tinatapakan mo ang iyong sarili at mababa po ang tingin ng ibang tao sa iyo. Ugaliing gumamit po ng rug, pamunas at panglinis at bawal na bawal po ang mga basag na pinggan at mga baso at mga appliances sa bahay. Ang ating mga entrance ay napakaganda po ito, pang-akit ng pera at kasaganahan sa buhay. Bawal na bawal po ito na marumi, lalong-lalo na pag may trash can po ang ating harapan ng ating tahanan. Bawal din isabit or ilagay ang mga walis sa harapan ng ating tahanan. Ugaliing maliwanag at maayos po ang ating mga entrance ng ating tahanan. Kung gusto nyo ng kasaganahan, maglagay po ng mga halamang maswerte at mga puti na mga halaman. It gives you more wealth and mental peace. Ikaw po ba ay nagpaplanong bumili ng bahay or ikaw po ba ay planong magrenta? Kung ikaw po ay planong magtayo ng sarili mong bahay or pumili ng iyong bahay, bawal po ang bahay naka-straight po ang hagdanan sa iyong main door. Malakas po sa expenses kung nakahilera po ang hagdanan direct sa iyong main door. Maganda ang hagdanan na ganito na tinuturo ko sa aking video. Kung may money tree ka, putos at mga maswerteng halaman, dapat po nakaharap ito sa main door at sa mga bintana. Kung meron din kang mga pampaswerteng mga feng shui at vastu or mga amulets, nakaharap din po ito sa main door at sa bintana. Ang kabayo ay malakas sumipa lalong-lalo na sa ating trabaho at sa negosyo. Kaya maganda kung meron kang statue o frame, ang takbo nito ay papasok po at bawal na bawal po yan ang takbo niya palabas ng inyong tahanan. Victory, success at fame po ang hatid ng kabayo sa ating buhay. Lalong-lalo na pag meron ka nito sa iyong tahanan. Ang mga mendor dapat maliwanag po ito ang ating entrance. Ang bilang po ng iyong hagdanan ay nagtatapos po sa oro. Oro, plata, mata. Dapat po oro po ang pinakamalakas. Lalong-lalo na sa kasaganahan at status sa buhay. Ugaliing maglagay ng tubig sa area of your house every day bago po ikaw pumasok sa iyong trabaho. Ang bahay mo po ay hindi ayon sa feng shui, maglagay po ng mga cure dito, lalong-lalo sa rock salt.
at mga fairy herbs. Kung ikaw po ay naniniwala naman sa crystals and gemstones, selenite po, maglagay din po sa entrance ng inyong bahay at rock salt. Para yumaman, tandaan mga bawal at mga tamang pamamaraan po para magamit po sa pang-araw-araw ninyo na pamumuhay para makamtan kagaanan sa pera, masayang pamilya, maraming negosyo, maraming clients, maraming perang pambili ng loho, at lahat ng mga opportunity sa buhay ay kayang ibigay sa iyo ng mundo. Kaya mas lamang pa rin ang taong may pampaswerte at may kaalaman po tungkol sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.